Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo AM. Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Yin bantayan, yin sunod, yin tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Biyernes, Hunyo 5 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Janelle Baclay, kag karon sa aton mga pangulong dinala. Unified 911 Satellite Command Center ginlunsar sa Banwa sang Leganes. Puron nga solar plant sa Banwa sang Anilaw magadala sang dugang nga supply sang kuryente sa Iloilo. DTI Iloilo ginpabaskog pa ang pagbantay sa mga school supplies pila ka adlaw antes ang liwat nga pagbukas sang klase. PRO6 nagatag kalingawan kapag laom sa 29 ka mga kabataan nga benepisyaryo sang Friends of Cancer Kids Iloilo Foundation. Pagpanagtag sang school supply sa kindergarten hasta sa grade 12 nga estudyante sa public school ginahandaan sang Iloilo City Government. Kampanya kontra dengue ginpabaskog antes ang abre klase. Bureau of Fire Protection prioridad ang magpagbakal sang dugang nga mga fire trucks para sa 109 ka banwa sa Pilipinas nga wala pa sang kaugalingon nga fire truck. MMDA Chief Yusek Nicolas Torre III nagbisita sa Iloilo City Hall. Kalidad sang hangin sa Iloilo City nagapabilin nga maayo suno sa Environmental Management Bureau Region 6. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Mas madasig kag mas mahapos ang pagresponde kung may emerhensya kung insidente sa paglunsar sang Unified 911 Satellite Command Center sa Banwa sang Leganes sa Leganes Fire Station. Ang seremonya launching kahapon ginpangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., BFP Director Wilberto Quan Chiu, kag lokal nga mga opisyal sa Iloilo. Sa Unified 911 Satellite Command Center, madasig nga marespondehan ang anuman nga tawag sa 911 gamit ang mga local dialect, kaangay sang hiligay noon, Kinaraya, Ilocano, Ibanag, kag Waray. Suno kay PNP Chief Jose Melencio Nartates, ang programa kabahin sang direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pabakuron pa ang crisis management kag pag-establisar sang localized emergency response system sa pungsod. Bugos naman ang suporta sang mga lokal nga opisyales sa nasambit nga programa sang national government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Puron nga solar plant sa Banwa sang Anilaw magadala sang dugang nga supply sang kuryente sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sa balita ni Hope Torrichante. Magasugod na ang konstruksyon sang unang nga phase sang solar power plant sa Banwa sang Anilaw sa probinsya sang Iloilo
sa tapos ang ginhiwat nga groundbreaking ceremony sa Barangay Cag-an, Hunyo 4. Nagluwas sa matinlo nga enerhiya, ginalauman nga magabulig ang Anilaw Solar Power Plant sa pagsabat sa nagataas karon nga demand ukon kinanglanon sa kuryente sa Iloilo. Sa katapusan sang tuig ginalauman nga matapos ang phase 1 sang proyekto, kag ginalantaw nga makahatag sang 6.6 megawatts ang kuryente. Samtang ang phase 2 sang proyekto sa pareho nga lugar lauman sa tunga-tunga sang tuig 2027 nga magadala naman sang kapin 30 ka megawatts nga kuryente. Ang proyekto pangunahan sa Mabuhay Power Holdings kag ginaabi-abi naman sang LGU kag mga opisyal sang Barangay Cag-an. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpabaskog pa sa Department of Trade and Industry Iloilo ang ila pagbantay sa mga school supply sa nagkalain-lain nga mga baligyaan sa syudad. Inibilang pagpasiguro nga maproteksyonan ang mga konsumidor kag pagpanghanda man sa naghilapit nga pagbukas sang klase. Sandig sa monitoring, nagapabilin nga estable ang supply sang school items samtang ang mga presyo nagasunod sa ginpagwa nga suggested retail price o kon SRP. Liwat na ginaiganyo sang DTI Iloilo ang tanan nga konsumidor nga tan-awon sa karon ng mga presyo kag i-report ang anuman nga paglapas o kon unfair trade practices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglatag sang kalingawan kag paglahom ang Police Regional Office 6 sa 29 ka kabataan nga benepisyaryo sang Friends of Cancer Kids Iloilo Foundation Incorporated pinagi sa isa ka gift-giving activity sa Tigbawan, Iloilo. Ang kahiwatan ginpangunahan ni PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, Iloilo Police Provincial Office Director Colonel Bayani Razalan kag regional staff ang pagpanagtag sang mga regalo sa mga kabataan sa ila mga pamilya. Ang gift-giving activity pagpakita sang kapulisan sang pagpalangga kag suporta sa mga kabataan nga nagakinahanglan sang paglaom kag pag-atipan. Bugos ang pagpasalamat sa mga kabataan kag ginikanan sa bulig nga ginpalabot sang kapulisan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpanagtag sang school supply sa kindergarten hasta sa grade 12 students sa mga public school sa Iloilo City, ginahandaan na sang Iloilo City Government. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Magapanagtag sang libre nga school supply sa Iloilo City Government para sa tanan nga mga estudyante halin sa kindergarten tubtog grade 12 sa pampubliko nga bulutuan sa syudad sa Iloilo. Kabayan nini sang programa sa Iloilo City o kon school initiative to share kits that uplift learners. Sa tiyan na matapos na ang tanan nga preparasyon, ginpayag ni Department Head 2 Matilde Treñas nga gilayon iga-anunsyo sa city government ang schedule sang distribusyon sa kada bulutuan. Mayaras ang 13 ka public school, high school, kag 53 naman ka public elementary school sa syudad ang natarana magabaton sa igapanagtag na school supply. Santo sa datos ng city government, kinabanta may malapit 74,000 ang mga naka-enroll nga estudyante sa pampubliko nga mga elementarya kag high school sa syudad sa Iloilo sa nagigid nga 2025 ka posible madugangan pa ini pagkatapos ng enrollment. Suno kay Mayor Raisa Treñas, tinutuyo sa city government nga ibalik ang paghatag sang libre nga school supplies agad mabuligan ng pamilya sa mga estudyante sa kabudlayan nga ila ginatubang sa tiyon sa pagbukas sang klase. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin na estable ang presyo sa supply sang school item sa rehiyon sandig sa monitoring sang Department of Trade and Industry Western Visayas. Pila ka adlaw ang pagbukas sang klase. Inisandig sa monitoring sang DTI sa 41 ka mga major retail outlets sa rehiyon sa diin 13 ang ginbisitahan sa Aklan, 5 sa Antique, 7 sa Capiz, kag 4 sa Guimaras, may 12 naman sa Iloilo. Sandig sa personal nga pagpang-usisa sang DTI, nagapabilin sa kasarangan nga presyo kag highly accessible ang mga school supplies sa mga baligyaan. Dugang pa sang DTI Western Visayas, bangod bastante ang inventory sa mga retail markets. Ang mga ginikanan kag mga estudyante ang wala sang lauman nga pagtimbuok sa presyo sa mga school items. Magluwas diri ginpaambit man sang ahensya nga padayon ang pagtanyag sang pila ka baligyaan sa bugos nga riyon sang mas ginpabarato nga school supplies pinaagi sa diskwento caravan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kampanya kontra dengue ginpabaskog pa antes ang abre klase sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sa balita ni Hope Torrichante. Ginpabaskog sa Iloilo Provincial Health Office ang kampanya kontra dengue
Antes ang pagbukas sang klase pinaagi sa pagpalapad sang hibalo sang publiko sa pagtapna sang balatian kag pagpatuman sa mga tikang agud mapangapinan ang kabataan sa eskwelahan. Sa ginhiwat nga Brigada Eskwela 2026 sa Santo Niño Elementary School sa San Miguel, Iloilo, ginhinyo sang IPHO ang mga bulutuan kag komunidad nga regular nga magpatuman sang clean up kag dilaon ng mga ginaitlogan sang lamok pinaagi sa 4 ka T, ang taob, tuyo, taktak at takip. Naghatag sang long-lasting insecticide-treated screens ang IPHO pinaagi sa San Miguel Rural Health Unit para sa Santo Niño Elementary School. Agud mapanubo ang mosquito exposure sa sulod sang bulutuan. Nagbuylog man sa kaiwatan ng mga manunudlo, mga ginikanan, estudyante kag ibang pa nga ahensya bilang kabahin sang ululupod nga paghanda sa pagbukas sang klase sa Hunyo 8. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Huwag na magahiwat sang 3 ka adlaw nga balik eskwela store diskwento caravan ang Department of Trade and Industry Capi santo sa uplift program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang caravan magasugod sa Hunyo 5 kag magalawig initubtob Hunyo 7. Katuyuan sini nga mabuligan ng mga pamilya sa pagpreparar sa liwat nga pagbukas sang klase pinaagi sa paghatag sang akses sa barato nga balaklon samtang ginapasiguro ang kaaraydan sang mga konsumidor. Sa idalom sa nasambit nga caravan ang sang DTI Capiz hindi magdubo sa pulo kabaligyaan sa nanuway tuway nga lugar sa probinsya ang magatanyag sa mga promo packs, bundled deals kag exclusive tie-up sa nanuway tuway nga school supplies kag essential commodities. Antes ang caravan, karon nga simana, una na nga nangin madinalago ng giniwat nga BNPC in-store diskwento caravan sang DTI Capiz sa bulan sang Mayo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Prioridad sa karon sa Bureau of Fire Protection nga makabakal sang fire truck para sa 109 ka banwa sa bilog nga Pilipinas nga wala sang kaugalingon nga fire truck. Suno kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Thieu, sa masobra 35 ka tuig nga may lokalidad pa sa pungsod nga wala sang fire truck kag ginarespondihan lang sa mga kaiping nga banwa nga may fire truck kung may sunog. Sa direktiba kag papamuno ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag sang DILG paagi kay Secretary John Vic Rimulya, karon nga tuig maga-procure sang dugang nga fire trucks ang BFP agud mapatindugan sang fire station ang pila ka mga banwa. Ginpasiguro sang opisyal nga kabahin ini sang modernization program sang BFP nga wala sang lokalidad nga ma-deprive sa basic fire services. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. MMDA Chief Yusek Nicolas Torre nagbisita sa Iloilo City Hall. Mainit na ginabi-abi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang pag-abot ni Yusek Nicolas Diloso Torre III, General Manager sang Metro Manila Development Authority, matapos ini mag-courtesy call sa alkalde. Sa ila paghinunanon na istoryahan ni Mayor Treñas kag Yusek Torre ang pila ka inisyatibo sa programa kasubong sang Sustainable Urban Transport, Road Safety, kag pagduso sang walkable kag bike-friendly community sa Iloilo City. Si Torre ang nangin plenary speaker sa ginhiwat nga Active Mobility Conference kag nagpakigbahin sa bike to work activity nga ginahiwat subong nga adlaw Hunyo 5. Ang Active Mobility Conference kag bike to work activity ang pila lamang sa mga highlights sang hiwaton nga 12 Iloilo Bike Festival 2020. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magpabilin sa pagkatampad sa serbisyo, may galantaw man o kun wala, mensahe ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III sa mga katapo sang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Padayon ng pagpakita sa tampad ng pagserbisyo bilang mga traffic enforcers, may nagalantaw man o kung wala. Ini ang mensahe ni MMDA General Manager Yusek Nicolas Torre III sa iya pagatubang sa mga katapos ng Iloilo City Traffic Management Office sa giniwat ng programa sa City Hall Penthouse. Ang mga enforcers na sa opisyal, ang front lines ng gobyerno sa pagpasiguro sa masulay nga pagbiyahe sa dalanon, pagpabilin sang kalinong kag handa sa pagresponde sa emerhensya sa diing ginalauman sa publiko. Nahatagan kay ginan si Torre nga makahambal sa mga katapos ang ICTTMO matapos gininbitar na Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Si Torre ang isa man sa dinapit nga bisita sa pagahiwaton nga Iloilo Bike Festival 2026
sa Hunyo 5. Para sa Bagong Pilipinas, Junior Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panugyanan sang Police Regional Office 6 ang tanan nga kapulisan nga mag-obserba sang political neutrality sa tanan nga tion. Sa pahayag sang PRO 6 ginpahayag sang pamunuan sang PNP nga dapat i-uphold ang mataas nga standards sang disiplina kag professionalismo. Lakip na diri ang responsable nga paggamit sang social media. Ang mga personal nga pahayag ang hindi dapat magresulta sa partisan political activity, endorsement o kon opposition. Importante man nga magsunod ang kapulisan agud ma-maintenar ang pagsalig sa pumuluyo sa otoridad. Ang PRO 6 nagapabilin nga komitido sa pag-alagad kag pagbulig sa komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka ang produksyon sang mais sa rehiyon 6 sa unang nga quarter sang 2026 sa report sang Philippine Statistic Authority Western Visayas nagdangat sa 81,253 metric tons. Ang nangin produksyon sang mais sang rehiyon humalin Enero tubtob Marso karon nga tuig. Ini ang mas mataas sang 6.5% sa 76,286 ka metriko tonelada nga nabalag sa kasubo nga period sa tuig 2025. Sa mga probinsya nga nakabalhag, ang Iloilo sang pinakamataas nga produksyon nga nagdangat sa 51,910 metric tons o kung 63.8% sang kabugusan nga produksyon sang rehiyon. Dugang pa sang PSA. Pareho nga nakitaan sang pagsaka sang produksyon ang white kag yellow corn sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, kalidad sang hangin sa Iloilo ang nagapabilin nga maayo suno sa EMB. Nagapabilin nga good o kung maayo ang air quality sa siyudad sang Iloilo sandig sa Ambient Air Quality Monitoring nga giniwat sang DENR Environmental Management Bureau Region 6 sa Garden of Love Monitoring Station sadtong Hunyo 2 tubtob Hunyo 3. Suno sa EMB, manubo sa gihapon ang level sang pollutant sa hangin rason agod kabigon nga safe sa publiko, lakip na sa mga bata, senior citizens, kag iban pa nga sensitibo nga grupo. Sa sunod-sunod nga adlaw, nakabalag sang maayo nga air quality, ang monitoring station sa syudad nga nakakahulugan sang manubo nga peligro sa ikayong lawas ng pumuluyo, tugas ang polusyon sa hangin. Sa piyak siniging klaro sang EMB Region 6 nga posible magbago ang kalidad sang hangin, depende sa ginhalinan nga polusyon o kon sa kondisyon sang panahon. Padayon naman na ginamonitor sang DENR ang air quality sa Metro Iloilo kag magapagwa sang abiso kon kinahanglanon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo Provincial Health Office ginpabaskog pa ang pagpanghanda kontra tipdas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Hope Torichin. June pabaskog sa Iloilo Provincial Health Office sa mga pagpanghanda kontra tipdas. Sang damlag lang, nagiwat ang PHO sa orientasyon sa congenital rubella syndrome surveillance kag measles rubella cases and outbreak response. Katuyuan sini mapataas ang ihibalo kag kapasidad sa mga healthcare workers sa pagmonitor, paglikaw kag pagresponde sa mga kaso sang tipdas. Luyag man sa aktibidad nga mapasangkad ang kapabilidad sa mga health officers nga makadetect kag makareport kilayon sa mga congenital rubella syndrome nga sarang makaapekto sa mga lapsag. Ang lihok inupdan sa Department of Health. Nagpasalig naman ang Iloilo PHO nga pabaskugon pa ang disease surveillance sa probinsya pinaagi sa padayon nga capacity building agud mapangapinan ang ikaayong lawas sang kada Ilonggo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanagtag sang kabugusan nga 1.5 billion pesos sa Negros Occidental Provincial Government sa 201 ka indigenous people o kon IP nga estudyante sa 5th distrito sang probinsya. Ang mga benepisyaryo nagalin sa Binalbagan, Isabela, kag Himamaylan City. Kada benepisyaryo nagbaton sang 7,500 pesos nga ayuda nga ginpanagtag sa idalom sang Educational Assistance for Indigenous Peoples Basic Education Program. Sa iya nga nangin mensahe, ginainganyo ni Governor Eugenio Jose Lacson ang mga iskolar sa pagtuon sang maayo kag paghimakas nga mangin madinalagon. Ginpasaligban sini ang mga estudyante nga ang provincial government magapadayon sa pagduso sang inclusive development kag pagpasiguro nga wala sang sektor nga mabayaan
sa pag-asenso sang probinsya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Example sining karon lang ang Department of Trade and Industry Iloilo kag ang Iloilo Weavers Association para istoryahan ang plano nga pag-apply sang collective mark kag geographical indication para sa Iloilo Hablon. Ang lihok ginakabig importante nga tikang agud maproteksyonan ang masobra isa kagatos katuig na nga weaving tradition nga tubtob karon nagapadayon sa banwa sang Miag-aw, Uton, Badyangan, Tigbawan, Dueñas kag syudad sang Iloilo. Naistoryahan sa Sinapol ang karon nga kondisyon sang industriya, mga nagapadayon nga intervention kag mga estratehiya agud pabaskugon ang proteksyon kag pagduso sang Iloilo Hablon sa lokal kag international market. Bilang isa ka simbolo sang Ilonggo craftsmanship kag cultural identity ang industriya ang sang pag-ubra sang Iloilo Hablon ang padayon nga ginabululigan sang gobyerno pinaagi sa skills enhancement training, product development initiatives, market linkage activities kag paghatag sang kagamitan sa idalom sang shared service facility o kon SSF project sang Department of Trade and Industry. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:23 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Lagi inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong nga adlaw sang Biyernes. Thank God it's Friday. June 5 na kita. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang ha. Sa nga aton sini nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo sa iban pa mga balita. Dira na lang kamo monitor sa aton nga Facebook page. Salamat gid sa mga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad paagi sa aton sini nga FB Live subong aga. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Kung naging lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.